Mga ka-surprise, good morning po. November po ngayon and may bago po akong hobby mga ka-surprise. Nagda-dry po ako ng mga flowers. Kasi po, di ba po parang matagal naman na pong uso yun na yung mga flower, ita-dry nila and then gagawin nilang mga, what do you call this? Mga decorations, ganyan. So ito, dry na po ito. Pero hindi po ako nag-dry nito. Ayun, bago po muna ang lahat, disclaimer po, hindi po ako expert, hindi po ako pro sa pagpapatuyo ng mga bulaklak. Ayan. Hindi pa po ako nakapag-dry ng flower before. But prior to this batch na ida-dry natin ngayon, meron po akong na-dry na flowers na accidental lang na iniwan ko siya doon and then nag-dry siya ng naturally. So ayun. So ngayon po mga surprise, magda-dry po tayo and sasamahan niyo po ako. Ayun. So ang ida-dry po natin is itong celosia. Ayan. Ang tawag daw po dito is celosia. Ayun, celosia nga ba? Yari tayo dyan. Anyway, kung hindi man celosia, ilalagay ko na lang po sa comment section, mga ka-surprise. Ayan. So, dito po sa amin, marami pong ganito. Hindi po namin tanim. Kumbaga, pag naglakad-lakad ka dito sa amin, malapit sa amin, marami pong ganito. And, nakita ko po, idini-discard na lang po nila. Pinuputol po nila. And then, para bang susunugin na they're about to burn this beautiful flowers, celosia. So ayun, naisip ko na i-display muna, ganun, nung prior to this nga, 'di ba? Nakita ko itatapon na lang nila. So naisip ko na i-display muna. So kumuha ako ng mga one piece ganun, tapos inilagay ko lang doon sa living room. And then nag-dry siya. Nagulat ako. Nung nag-dry siya, mas maganda pa siya dito, di ba? I don't wanna make comparison, pero wala akong favoritism. Pero parang feeling ko sa tingin ko mas maganda siya kaysa dito. Pag nag-dry po ito, ganito pa rin po ang itsura niya, hindi po siya nagbabago. Maybe magfe-fade lang ng konti yung color niya, pero maganda pa rin po siya, ayun. So ayun, nung nakita kong pwede rin pala siyang i-dry, ganun. Na-curious ako, nag-research ako, and then ayun, una inalam ko kung anong pangalan niya. Yun nga, celosia nga daw. And then ayun, ngayon susubukan ko na po siya talagang i-dry ng like a pro, sabi nga po nila. So ayun, nakita ko po dun sa video kung paano po nila dinadry itong mga bulaklak na ito. Sabi po nila is kailangan 6 inches. So nung kinuha ko po ito, hindi ko pa alam na kailangan 6 inches from the branch. So, kailangan 6 inches mga ganun kahaba. Ganon. Siguro pa dahil lang po ihahang mo siya. So, kailangan medyo mahaba. Pero kung naputol na po siya ng ganito, okay pa rin po. And, yung 6 inches po, kumuha po ulit ako sa kahapon. So, ayan, mga 6 inches na po yan. So, ganito po yung paghang. Pero, uulitin ko po yan. Ayan. So, ang ganda po, Talagang gandang-ganda ako sa kanya. Kung namimili na po kayo ng mga dry flowers, or kung wala pa po kayong idea kung magkano po itong mga dry flower, mataas po ang presyo niyan. So, ito po, nabili ko po ito, price na po nito is 100 pesos. So, it's like around $2. Ayun. Pero sa mall ko naman nabili yun. Siguro kung bibili po kayo dun sa mga local shop sa inyo na direct selling, mga ganon, is it will cost you around, dry flower po siguro it will cost you a fraction of that price. O diba po, fraction tayo. Kasi alam ko yung fraction. So ito na guys, without any further ado, ang gagawin nyo lang daw is, ayun nga, pag na-cut nyo na itong celosia ng 6 inches, ito po again, hindi po ito 6 inches, pero pag na-cut nyo na po siya, ayan, pag na-cut nyo na po siya, itatali na po natin siya. Ayan.
Sa mga kumakain po, passing tabi po sa mga kumakain, ano pa lang po ngayon, it's like around 7 in the morning, pero nakaganito na po ako kasi mainit, kaya hindi po ako makapag t-shirt. Kanina po naka t-shirt ako, pero talagang mainit, hindi ko po kinaya. So ayan, mag ano na lang po tayo, mag topless na lang po tayo. So ayan po yung ginawa natin. Hindi naman po siguro ito, what do you call this, kung mahigpit man o hindi mahigpit, feeling ko it doesn't matter. Ayun, kasi nga idadry lang naman natin siya. So hindi na po niya kailangang mag-absorb ng, what do you call this, ng water, gano'n. So pwede natin pong higpitan, ganyan. Pwede naman pong gandahan na rin natin siguro yung pangtali sa kanyang ganito, kasi po pag in-harvest po natin, let's say, ang nabasa ko po kasi doon, research ko pa lang po kagabi, so hindi ko pa po tumatagal na pinag-aralan. So ang pagkakabasa ko po doon is around 2 weeks. 2 weeks po natin siyang ihahang para mag-dry. Ganon. So ganito po, and then ihahang po natin siya sa ganito. Ayan. Hindi rin ako guys mahilig sa flowers, pero talagang nung may nakita ko mga dry flower na nauuso na yung dry flower, 'di ba? Parang it is very, very convenient na hindi mo na siya kailangang alagaan. I-display mo na lang, 'di ba? Natural pa. And yun nga, ayaw rin kasi natin ng fake, 'di ba? So ang dry flower, totoo po siya, hindi po siya fake. Ayun, madaling alagaan. So talagang ano, kumbaga sabi nga nila win-win. So ayan po. Ito po yung pangsabit ko. Yan, isasabit po natin siyang ganyan. Sabi po nila kailangan sa medyo madilim daw. Wag dun sa naarawan. Wag po dun. Kasi ang araw po, alam po natin, kahit sa damit, nakakaano po yan. Nakakakupas po ng damit yan. So baka po pag nag-dry siya sa araw, baka po kumupas po yung color ng flower. So ayan po, gawa po tayo ng isang batch. Naisabit ko na po siya sa ganito na lang sana. Pwede na sana yung sa ganito. Pero, ewan ko ba, parang gusto ko lang siyang i-ano. Ilipat. Ewan ko ba kung bakit. Ayan. So, alisin po natin yung mga dahon niya, kung may mga dahon pa po. Dahil ang dahon po niya, hindi naman po nadadry yung dahon niyan. At least itong celosia ha, ewan ko sa ibang flowers. Yun, sabi nga po nila, ang celosia is, ano po, may 3 kinds po ang celosia. Ito pong kind na ito is parang, ito daw po yung parang wheat. Ganon. So, ganito lang kahaba yung tali natin. Actually, parang gusto ko talaga sa ganito na lang, guys. So, kung may hanger kayo na ganito, 'di ba? Kung mahahang naman siya ng maayos, na alam niyo hindi mahuhulog, 'di ba? Ganyan na lang. Kasi feel ko siguro hindi secure yung ano, ay katulad noon, ito nahulog. Parang feeling ko mas secure pag nakataling ganyan. Ang nagiging concern ko lang naman po ngayon is baka magkatabi-tabi siya masyado. Di ba mas maganda yung hindi siya nagkakatabi-tabi? Kumbaga parang meron po siya space to breathe. So siguro ang sa pagtatali, ganito na lang. Huwag nyo na munang puputulin. Itali nyo na lang munang ganyan. Para alam nyo kung hanggang saan yung convenient na putuling length ng pagputol. So ganyan. Anuhan na po nating mabuti. Higpitan na natin para hindi po siya mahuhulog. Hindi na ako naka-topless na nga ako, pinagpapawisan pa rin ako.
Yan. And then, putulin natin siya. Ayun. Then let's handle this. May nagbabantay pala sa atin. Ito po si Chuba. Si Chuba ba to? Yes, si Chuba ba? Hi, Chuba. Good morning. Ito pong si Losia, mga ka-surprise. Ano po siya? Kinakain din po yung isang ano nito. Or kahit ito yata. Pero yung leaves lang po yung pwedeng kainin. So, pwede mo siyang gawing salad, ganon. And ito po, yun nga, sabi ko po sa inyo na sa all over the Philippines, marami pong ganito. All over, para nakapunta na ako sa all over the Philippines. Ano. Pero yun nga po, dito po sa Manila, marami po akong nakikita talagang ganito na para bang dinidiscard na lang nila. Para bang they treat it as, you know, para bang damo, para bang ganon. Parang ligaw na damo na ano. Ayun, siguro pag masyado nga naman tayo sigurong abundant na ganon, parang hindi natin masyado minsan na appreciate. Ayun. Diba kung abundant tayo? Ayan. Nakaka 11 minutes na po tayo, mga surprise hanggang 15 minutes lang po tayo. Ayan. Morning ha. Nakikita nyo ba yung ginagawa? Ayan, so itali na po natin siyang ganyan. Mag-high definition po sana ako ngayon para kitang-kita nyo po yung itsura, pero what do you call this? Kasi pag nag-high definition po ako, naka-rear view, yung likod po yung camera ang ginagamit ko. So natatakot po ako baka mamaya dumaldal dito. Tapos hindi ko nakikita na hindi na pala nagre-record. Pero yan, pag dito po sa front view, yung camera, nakikita ko po at least nagre-record, di ba? It happened to me na po na ganun yung nangyari. Ayun. 12 minutes. Ayun, it happened to me na po na ganun yung nangyari na naka-rear camera po ako. So, high definition po siya. So, daldal ako ng daldal. And then, nung naka 15 minutes na po, I just found out na hindi pala siya nagre-record. So, nasayang yung 15 minutes ko. Ayun. So, hindi ko na po sa inyo ipapakita kung saan po siya ihang na madilim na lugar. Ganon. Ayun, imagine niyo na lang po na ilalagay po natin siya sa madilim na lugar para doon na po siya mag-dry. Nakailang minutes na ba tayo? Yan. So, yun, parang di na natin matatapos itong, bago mag 15 minutes mga ka-surprise, ipapakita ko sa inyo itong kung ano lang yung na-finish product natin. Ayan, naka 14 minutes na tayo. Ipapakita ko na sa inyo. Last batch naman na ito. Ito na yung last batch na itatali natin dito. And then, iyahang ko na po siya. So, ayun. Ganito po yung malapitang itsura niya. Since di tayo naka high definition, ilalapit ko na lang po para kitang-kita nyo po. Ayan. Ang ganda-ganda po niya. Tingnan nyo guys, no? Parang alam nyo yung siksik liglig na tinatawag? Ganyan po yung definition ko sa kanya. Kasi siksik na siksik po yung mga flowers niya. Ayan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos na gusto niyang talagang yung mga nakikita natin is talagang siksik liglig. So ito po mga ka-surprise, mga ka 15 minutes na po tayo. Puputulin ko na po yung video. Ayan po, nagda-dry po tayo ng flowers. And sana po maumpisahan nyo na rin itong hobby ito. Mga ka-surprise dito sa Philippines para hindi po nasayang yung mga flowers po natin.
Ayan po, naka 15 minutes na po tayo. Putulin ko na yung video.